Okay, good evening, ano? So, June 13, mag-start tayo ng chart analysis natin sa monthly. Yun, balik tayo sa monthly. Kung natatandaan nyo, this is May. So, ilan beses ko nang napaliwanag ito since may buntot sa taas at may buntot sa baba at may maliit na body. This candlestick na nasa May, ito, yan, is indecision. Kumbaga, hindi alam ng market during the whole month of May saan siya pupunta. Bakit? Because of the wick, yung buntot sa taas at buntot sa baba. Ano ba nangyayari? Tulad yan, nag-buy, ni-reject ng seller. Dito naman, nag-sell, ni-reject ng buyer. Kaya kung saan nag-open, dun din nag-close. Kaya yun yung sinasabing indecision. Pero obviously, dumating yung May. This is May. Yan. Obviously, for 2 weeks, diba, the June 13 is the second week of June. Very clear na ang market ay tumaas. Ayan. Pataas. So, alam na natin ngayon, ang present direction ng market ay pataas. Kaya lang ang tanong naman dito ngayon is, didiretso pa ba? Ayan. Sana, kasi may mga naipit somewhere here. Pero sa ngayon, ang nangyayari, because of the week, ayun yung week ng May, so, nag-stop siya doon, huminto. So, yun yung dahilan bakit siya nag-stop doon. Usually, ganun yung karakteristik ng market. Humihinto siya every time na merong, tulad doon, dire-diretso. Pero humihinto siya every time na titingin ka sa kaliwa at merong history. Ayan, history kasi dito, nag-stop dito yung market. Pero hindi ibig sabihin na hindi na didiretso. Pero hindi rin ibig sabihin na bababa na siya o tataas na siya. Wala pa. So, wala pa tayo dun sa ganong conclusion. And we never predict. We will just react dun sa price or sa candlestick na mabubuo. So, baba tayo ng weekly. Weekly time frame. Ayan, weekly. Every candle ngayon ay weekly na, no? So, try nating lagyan ng trend line. So, ayan yung trend line. Ayan, no? Trend line. Kunin natin yan. So, paano tayo? Ang trend line kasi is, pag nasa taas, resistance. Pag nasa baba, support. So, ngayon, ilagay natin trend line. Nasa weekly tayo, no? Dito sa week nito at saka sa week niyan. Yan. Lagay natin yan. Maglagay tayo ng trend line dyan. Yan. Yun. So, weekly time frame tayo, ha? Yan. So, kung mapapansin nyo, previously, itong trend line na to, lahat ng price action nasa baba. So, this is now a resistance. And then, on the first week of June, since second week na tayo, this is first week ng June, and this is second week. Diba, remember, May is indecision. On the June, nagkaroon ng biglang pagtaas ayun, no? Tumaas yung candlestick, pero ni-reject ng seller. Ibinalik somewhere here. Ayan. Tapos, after nun, tumaas na. Ayan ngayon, tuloy-tuloy na. Pero humihinto somewhere here simply because of this historical resistance. This is now the historical resistance. At yung nasa taas, yun naman ang tinatawag na all-time high. So dito muna tayo, no? Yan. Baba tayo ng daily time frame. Ayun, yung daily time frame. Yan. Daily. Yan, daily. Yan. So, natatandaan pa rin natin to. Ito pa rin yung trend line natin sa weekly. Kung mapansin nyo sa daily, June 2, nag-break itong candlestick na to. Ayan, inuulit ko lang din. And
The candlestick, nag-break siya more than 50% ng body. So, confirm ito na break out. Yan. This is high. This is lower high. This is lower high. This is low. Lower low. Lower low. So, dapat sana ito bumaba dito. Pero hindi. Hindi siya bumaba. Ang ginawa niya, binrake niya itong lower high na to and created another high instead of lower high. So, na-break yung structure nito. So, ayan, na-break yung structure niyan. So, now this is the new low. Ayan. Nung na-break yung structure nito, nag-stop dito yung price simply because may rejection dito. Ayan. Titingnan mo yan. Tingin ka sa kaliwa, sabi, ayun. Ano yung nangyari? Ayun nangyari, nagkaroon ng rejection. And then, binalikan. Saan bumalik? Kung saan nag-break out. So, napaka-importante niyan. So, yung lower high na to, nagkaroon ng panibagong high. So, nagkaroon ng panibagong high. The possibility na magkaroon ng panibagong trend from downtrend na magkaroon ng panibagong trend which is uptrend naman. To create an uptrend, kailangan kang magkaroon ng low, high, and another low or higher low. Higher low means itong low na to mas mataas kaysa rito. Yan. And then after na makreate yung higher low, kailangan mag-create ng another high or higher high, which is naging mas mataas nga ito kumpara dito. So, anong susunod? Naturally, susunod dapat ay lower low. Pero pansinin nyo yung tatlong candles na to. This is strength candle or momentum candles ang tawag nila. Saan o bago ito nangyari, saan nag-umpisa? Di ba dito? Sa tatlong candles na to, dalawa, especially the candlestick na ito. So, kaya ito ngayon ikinukonsidered ko as a buyer zone or a demand zone na pwedeng balikan ng candlestick na ito. Yan. Pwedeng dumiretso, pero kung di diretso, pwedeng balikan niya yan. Ngayon, since nasa daily tayo, subukan nating bumaba ng mas lower time frame. Linisin lang muna natin. Kasi habang bumababa ka sa lower time frame na 4 hours, mas nagiging detalyado. Pero pag bumaba ka naman ng 30 minutes, 15 minutes, nagiging noisy siya. Malikot. So, ngayon, alam na natin na ang bias natin is uptrend. From the monthly, weekly, and daily, uptrend tayo. So, ano nga hanapin natin? Laging buy opportunity. Saan naman natin nahanapin yung buy opportunity? Laging sa support. So, isa pa, high, low, high, low. If this is low, this is the support. Kung babalik ito dito, it must be above the support. Hindi pwedeng bumagsak. Dahil pag bumagsak yan, na-break na yung structure ng uptrend. So, kailangan dito above the support to maintain the low, higher low. Yan. No, linis ulit. Okay, from daily, mag 4 hours na tayo. 4 hours. Yan. Medyo i-zoom out natin. O yan. Zoom out. Ayan. So, asa na? Parang gano'n, di ba? Balik natin ng daily. Okay. Zoom in. So, lagyan natin ng trend line. Saan natin lalagyan? Dito, dito, at dito. Bakit? Pwedeng
Pwedeng dito, pwedeng dito, dito, pwedeng dito, or pwede rin naman dito. Ayan. Pwede rin dyan. Ayan. So, subukan nating lagyan dito. Ayan. So, ayan ngayon yung trend line. This trend line now is a support because 1, 2, 3. Yan, 3 touches yung sinasabi. Then, linisin natin from daily, baba tayo ng 4 hours. So pag bababa tayo niyan, medyo may idea na tayo na supposed to be dapat nandun tayo sa trend line. O, yun. So, kanina nawala. Ngayon, hindi na nawala. Kasi alam na natin na dito tayo naglagay ng trend line. Obserbahan nyo. O. Diba? Tapos bumagsak. Gapang uli. Tapos ayun na naman, o. Tapos bumagsak. Gapang uli. Tapos ayan na naman. Buburahin ko, ha. So, masyadong maliit kaya parang hindi natin nakikita. Ang una nating titingnan ito. Tapos titingnan natin susunod ito. Pansinin nyo, magkamuka. Magkamuka. Kaya sabi ko, inuulit lang. So, ima-maximize natin o lalakihan natin para makita natin. O, yan, o. Ayan, o. Diba? Pansinin nyo tong momentum candles na to. Nag-breakout. Momentum. Tapos, ayan, o. O, yun. Tapos, binalikan. Ano yung binalikan niya? Diba? Ayun. Binalikan yun. Tapos, eto na naman, o. O, ayan. Tapos, itong momentum candles na to, di ba, binalikan niya to halos. Tapos, ayun na naman yung maliit na yon. Tapos, nag-momentum na naman siya. O, tapos, mapansin nyo, ayun na naman. O. Binalikan na naman niya. Di ba? Kung gaano kabilis tumaas, ganun katagal naman siyang pumababa. Ibig sabihin, napakalakas ng buyers. Ilang oras lang kaya niyang dalhin dito sa price na to. Ganun din dito. Napakalakas ng buyer na to, ilang oras lang kaya niya dalhin dito. Pero para ibalik niya sa dating price, napakatagal. So, mas malakas talaga yung buyer. Dito pa lang nagkakaroon na ng idea na malakas yung buyer. Tapos dito gumapang, ayan, oh, nagkaroon ng uptrend, pataas. So, ano yung nangyari kanina? Ayun na naman yung price. Ayun yung maliit na candlestick na yon. So, sa ngayon, because of this, medyo nahihirapan itong butasin. Pero, mag-aantay tayo. 10 o'clock, malaman natin. So, from 4 hours, subukan nating mag 1 hour. 1 hour. Ayan. So, parang mawawala na naman tayo. Zoom out lang natin. Ayan. So, ayun na siya. Ano napapansin nyo? Di ba? Low. Higher low. Higher low. High. Higher high. Yan. Higher high. So, higher high. Yan. So, ito kanina, bumagsak, bumalik. Yan. So, pwedeng double tap yan, pwede rin namang mag-cross. So, antayin natin. Pero, karaniwan siya, kung sakaling babagsak yan uli mamaya, saan pwedeng bumalik? Yung maliit na pula na yon, after ng momentum na yan, before ng momentum na yan, apat na yan, it indicates buyer zone or demand zone. Diba? Meron pang isa ito na hindi niya binabalikan. Ayan. Actually, hindi niya naabot dahil dito. So, pwedeng ito ay balikan niya or bumagsak pa hanggang dito. And remember itong trend line na to. Ano itong trend line na yan? So,
Di ba? Ayun yung trend line. Di ba? Pwede niyang balikan talaga yan. Yan. Tapos, ayan siya, di ba? So, ayun yung trend. Kaya napaka-importante na tatandaan mo yung higher time frame trend. Lalo na yung monthly, weekly, daily. Kaya inuulit ko yung charting ko lagi from the higher time frame o yung tinatawag na top-down analysis o yung tinatawag na multi-time frame analysis. Pwede naman mag-buy kayo dito mamaya, pero be careful kasi pwede ring pagdalabas ng high impact news, 'di ba? Let's say lumabas good. So good for the US, bad for the gold. Pwedeng yan biglang bumagsak. Pwede. Sukatin natin kung ilan 'yan. Sukatin natin. Yan. Magmula sa taas pababa. So, 1,200 pips. Pwede yan mangyari. Pero, sana wag. Mas maganda sana, dumiretso na. Mag-create na ng another trend. Pero, malalaman natin mamaya. So, kung magbabay kayo dyan, let's say magbabay kayo. Sige. May mga, let's say, kasi I will not tell you to buy, I will not tell you to sell. Tingnan nyo yung formation ng candlestick. So, tingin tayo sa, sige, daily. So, ayun, no? Ito yung taas nito. Lagyan natin ito ng, ayan, yellow. Ayan. So, this is now our resistance. Punta tayo ng 1 hour. So, nakikita nyo ngayon, na nasa taas na ng resistance yung candlestick ng 1 hour. Pero hindi pa siya tapos. There is another resistance. Ito. Ayan. So, ayun. So, ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng resistance. Kung ito ay lumabas na sa resistance, this is now the support. Pero meron pang isang resistance. So, nasa loob siya ngayon ng parang pipe. Ayan. So, saan pupunta? We still don't know. Ang pwede natin gawin is, hintayin natin. Ayan. So, instead, lagyan natin ng another line as resistance. If mamaya, lumagpas dito yung candlestick, ganon, more than 50% ng body nakalabas sa resistance, hintayin nating mag-retest at magkaroon at least halimbawa ng ganyan, ayan, o rejection, then pasok tayo dito, entry, SL kung mali tayo, and then yung nasa kaliwa, yung pinaka all-time high, pwede nyo yung gawing, let's say, ito yung all-time high, ano? Pwede yung gawin yung TP. Yan. Pwede yan. So, stop loss, entry. Pwede yan. Kung ganyan na mangyayari, pero halimbawa, umangat dyan yung price. Umangat pala. Sa loob ng isang oras, gumalaw yung price, umangat. Taasan na natin, umangat. Pero bago matapos yung isang oras, bumalik. At yung body pa ay nasa ilalim nitong mga resistance na to. Delikado yan. This means the buyer is rejected by the seller. Ang tendency niyan, bumaba. So, kung alin man ang mabubuo doon mamaya, better wait for any candlestick in 1 hour time frame na mag-close. Yan. So, medyo, hindi ko alam, parang mahina yung mic ko, kaya pero medyo nilalakasan ko. Naging obserbasyon ko sa ibang video ko, medyo mahina. Kaya medyo nilalakasan ko. O baka hindi maganda yung mic ko. I hope na may natutuhan kayo. And be careful.